Thank you to the praise and worship team for leading us in a very spirit-filled praise and worship. We all felt the Holy Spirit. Glory to God. Also, I would like to thank the Lord and our God for giving me the opportunity to be standing once here again. And also to our living apostle and to our minister, Sister Angelica, for the privilege of sharing the Word of God. And this morning, yes, still morning, sa bahagi po ng ating pagkakaloob, ang ating pag-aaralan ay ang tama at nakalulugod na paglilingkod sa Diyos. Ang tama at nakalulugod na paglilingkod sa Diyos. Sa bawat paglilingkod natin, mga kapatid, sa bawat ginagawa natin na paglilingkod sa Diyos, dapat may goal tayo. Amen. Na masiguro natin at matiyak natin na sa tuwing tayo nasa bahay ng Diyos, gumagawa ng mga paglilingkod, ang mga gagawin nating paglilingkod ay tiyak na nakalulugod sa Diyos. Sayang naman ang effort kung nandito tayo, pero yung pinakamabuti hindi natin maibigay sa Diyos. Tunay? Amen. At sa iglesia, mga kapatid, ang pagkakaloob at ang pag-iikapu ay isang paglilingkod na tama. Amen. Amen? Amen. Ang ikapo ay isang paglilingkod na tama. Amen. At nakalulugod sa Diyos. Amen. Basahin po natin, mga kapatid. Ayan. Sa aklat po ng Roma, chapter 12, verse 1 to 2, ayan, sabi dito, sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Amen. Bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya mga kapatid, we will just focus dito sa ating text, sa Romans chapter 12 verse 1. Tayo, mga kapatid, bilang mga fourth watchers, tayo, ang goal natin lagi ay maibigay ang pinakamabuti at nakalulugod sa Diyos. Amen. Nakita natin kanina, yung video, naiyak ba kayo? Amen. Nakakaiyak. Praise the Lord. Napakalayo ng kanilang nilalakad at talagang susuungin nila ang napakalaking pagsubok bago sila makapunta sa damong pinili ng Diyos. Bakit? Sapagkat gusto nilang maibigay nila ang pinakamabuti, ang tama, at nakalulugod na paglilingkod sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, paano tayo makapag-aalay ng tama at nakalulugod na paglilingkod sa Diyos? Una, doon sa ating binasa sa Romans chapter 12 verse 1 sa English version, sa EC, kung ipakita natin muli. Ayan, ang sabi, offer your bodies to Him like a sacrifice. Yan ang una na pwede nating ibigay na tama at mabuting paglilingkod sa Diyos. Diba? Kailan tayo kinreate ng ating Panginoong Diyos? Anong araw? On the sixth day. God created human. And we are not just human na wandering, na naglalakbay lang sa mundong ito, mga kapatid. On the sixth day, mga kapatid, kung bakit ginawa niya ang tao, ay upang ang ating mga sarili ay ating maipaglingkod sa Diyos, sapagkat ang maipaglingkod ang ating sarili sa Diyos ay nagbibigay kasiyahan sa ating dakilang Diyos. Ngayon, offer our lives. What do you mean? Do I have to offer myself on the altar? Just like the animals in the Old Testament?
ating Panginoon ang ganong uri ng pag-aalay. This is already obsolete. Amen? Ngunit mga kapatid, kapag sila ay pumipili ng kanilang inaalay, they want to make sure na ang inaalay nila ay unblemished. Right? Gusto nilang maalay ang pinakamaganda, pinaka-perpekto na alay. Kaya mga kapatid, in relation to our bodies, bago pala natin ialay ang mga katawan natin sa Diyos, ihaharap natin itong unblemished. Kung baga mga kapatid, ang ating puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang ating mga puso, yan mga kapatid, ang unang-unang tinitignan ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung tayo ay haharap sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, we have to make sure that we are facing our God, our Lord, with an unblemished mind, unblemished heart, and unblemished soul. Kaya mga kapatid, paano natin magagawa na ang ating mga katawang ihaharap ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Atin pong basahin sa verse 2 ng chapter 12 ng Romans. Ayan mga kapatid, gaya ng sabi ko, dyan lang po tayo magfo-focus. Sabi sa verse 2 sa English version, "Do not become like the people who belong to this world, but let God completely change the way you think, so that you live differently. Then you will understand what God wants you to do. You will know what is good. You will know what pleases God, and you will know what is completely right." Para pala natin may harap na kalugod-lugod ang ating mga sarili, ang sabi sa talatang ating binasa, we must have a transformed mind. At kapag tayo may ibang isip na hindi kagaya ng isip ng sanlibutan, ang ating maaaring gawin ay yung mga bagay. Yung mga bagay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kaya kapag transform ang ating mga isip, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kung kaya hindi pa tayo transform, makikita kaya natin ang sarili natin sa loob ng simbahan, sa loob ng church? Hindi po. Kaya ito ang nais ng ating Panginoon. Una, tinransform niya muna tayo. Parang isip natin mag-iba. At kapag iba na ang ating isip, doon mauunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kung ating maunawaan kung ano ang mabuti, kung ano ang kaaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos, yan ang tama at nakalulugod na paglilingkod sa ating Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ako po, every time na dadako ako sa church, lalo na pag sa araw ng linggo, lagi kong tinatanong ang sarili ko, am I ready to worship? Is my heart ready to worship? Is my mind focused today? Kaya kapag ang sarili ko, nakikita ko parang hindi focus, sinasaway ko talaga ang sarili ko eh. Bakit? Kasi gusto natin na yung araw ng linggo hindi masayang. Sapagkat sa araw ng linggo, ito yung pagkakataon na kung saan muli nating makakaugnay ang Diyos. Kaya kung narito ka, pero ang puso mo wala, walang saysay ang iyong paglilingkod. Pero gusto ng Diyos na tayo may binagong isip. Sapagkat kapag bago nga ang ating isip, iba na ang takbo ng ating isip at magiging tama ang ating paglilingkod. At nalulugod ang Diyos kapag nakikita niya ng iyong puso ay tama. Kaya sa biyaya ng Diyos, naniniwala ako na ang mga puso natin at isip natin ay tama. Sa mga pagkakataon ito. Amen. Purihin ng Panginoon. Number 2. Ano ang una kanina? Offer your bodies as a living sacrifice. Number 2, serve
Him with everything you have. Yan ang sinabi sa Romans chapter 12 verse 1. Yes, ayan. Kung ating maipapakita, hinighlight ko po yan. Sabi dito, my Christian friends, God has been very kind to us. Amen. Praise the Lord. Because of that, I really want you to serve God with your whole life. Offer your bodies to Him like a sacrifice that continues to live. Yun ang una. And then, serve Him with everything that you have, and that will please Him. That is the true way to worship God. Aside sa ating mga kantawan na ating iaalay sa ating dakilang Diyos, ang isang paraan upang tayo ay makapag-alay ng nakalulugod at tamang pagsamba ay ating paglilingkuran ang Diyos ng lahat ng mayroon tayo. Amen? Ano bang meron tayo ngayon, mga kapatid? Yes, meron tayong kalakasan. Meron tayong oras. Meron tayong mga resources. Pag sinabing time, dapat laging available para sa Diyos. Available sa mga gawain. Amen? Available sa mga pananalangin. Talent. May workforce ang church. Diba? Ang daming mga ministries, pero kulang ang workforce. Pero alam mo, may talento ka. Anong gagawin mo para malugod ang Diyos? Ipagamit mo ang iyong talento sa Diyos. Amen? You know what? Serving the church is the most important job of all. Amen. Dahil ang boss natin, ang Diyos. Amen. Amen? Kaya ito ang pinaka-importanting trabaho na maibibigay natin sa ating dakilang Diyos. Number 3, resources. No? Ito yung mga tinatangkilik natin, yung mga kayamanan natin, kung meron man tayong kayamanan. Ito yung mga sinusweldo natin. Amen? Yan man ay under the table or joke lang po. Ayan, lahat ng ating mga tinatangkilik ay atin ding ipapagamit. Now, this is where it gets a little bit tricky. Kapag pinag-uusapan natin ang finances, dito tayo minsan nananahimik. Pero totoo, ito ay isa sa mga resources na tinatangkilik na maipaglilingkod natin sa Diyos upang siya ay mabigyan ng kaluguran. Sapagkat mga kapatid, lahat ng ating tinanggap, lahat ng meron tayo ay mabuting kaloob na nanggaling sa ating Panginoon. Amen. Yan ang sabi sa James chapter 1 verse 17. Every good gift and perfect gift comes from above. At ano daw ang gagawin sa mga perfect gift na to? Basahin natin sa 1 Peter 4:10 to 11. Each of you should use whatever gift you have received. Amen? O sa lahat ng mga naghahanap buhay, magpuri sa Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng mga naghahanap buhay, praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Naghahanap buhay tayo. Anong sinabi? Sino nagbigay ng hanap buhay natin? Ang Panginoon. Ang mga tinatangkilik natin, sinong nagbigay? Bakit tayo nagkaroon ng tinatangkilik? Why do we produce this? Because of the strength, right? Now, galing yun sa Diyos. Amen. Now, anong sabi ng salita ng Diyos? Each of you should use whatever you receive. Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, one way of serving the Lord is when we give financially. Mga kapatid, sinabi sa Romans 12:2 kanina, kapag nabago na ang mga isip natin, malalaman na natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ano ba ang kalooban ng Diyos sa pagbibigay? Tingnan natin dito sa 1 Corinthians 16:2. Siyempre, doon lang tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo lalayo. Amen? Di ba sabi nga ni Apostol, the primacy of the word. Ito lang ang standard. Ito lang ang basihan. Wala tayong ibang ipapangaral. Amen? Anong sabi? 1 Corinthians 16:2 sa CEV version, when you collect money for God's people, I want you to do exactly what I told to the churches in Galatia to do. That each Sunday, each
of you must put aside part of what you have earned. Is that clear? Amen. Very clear. Amen? Each Sunday, kahit basahin nyo pa ang Bible ninyo, mga kapatid, hindi ko ito gawa-gawa. Each Sunday, on the first day of the week, you must put aside part of what you have earned. If you do this, you won't have to take up a collection when I come. Now, what is this they're saying on this verse? To bring or to give the money that we have to put aside. Ano ito? Basahin natin sa Malakay 3:10. Ito pala yung kailangan natin i-set aside. Di ba? Basahin natin Malakay 3:10. By this time, alam ko, kahit nakapikit kayo, memorize nyo na to. Praise the Lord! Amen? Review lang po mga kapatid sa mga nakakalimot. Amen? Bring 1/10 of your income. Ito pala yun. Yung pinapaset aside na kalooban ng Diyos. Malinaw po, each Sunday, Amen. bring 1/10 of your income. Praise God! Praise the Lord! Praise the Lord! Sa mga nakaunawa, sa kaloobang ito'y magpuri sa Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Huwag po kayong mag-aalala. Dumating tayo sa pinaka-unang step. Amen. Lahat tayo, ma-overcome natin ito mga kapatid. Amen. Sapagkat hanggat may nagtuturo, may natututo. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, malinaw doon sa mga nagtatrabaho, tumatanggap ng biyaya kaloob na mula sa Diyos. Ang inyong mga ikasampung bahagi, set it aside. And bring your 1/10 on the first day of the week, which is Sunday. And I believe, by the grace of God, you have brought in your tent for the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kabsat, haan mo ititkin amo Diyos, di sub-subra lang. Ano yun? Huwag mong bibigyan ang Diyos ng tira-tira lang. Amen? Ibigay natin sa Diyos yung 10%. Hindi yung 110. Then 10, sobra yung 10, yun na lang ang ibigay ko sa Diyos. Hindi po mga kapatid. Kung tayo'y nagnanais na maibigay ang nakalulugod at tama na paglilingkod sa Diyos, tayo'y magkakaloob ng ayon sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya do not give God your leftovers. Do not use a dishonest scale. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba, kapatid. Amen. Huwag mong isipin na ikaw ay nagkukulang. Amen. O magkukulang. Amen. Kailangan talagang mawalan para malaman mo ang Diyos nagdadagdag. Amen. Right? Kailangan talagang maalisan yung laman eh. Kasi kapag nakita mong walang laman, ang Diyos magpupuno, makikita mo, pinagpala ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang gawin lang natin, sumunod. Amen. Alam nyo, that is a biggest turn on. Yan talaga nakakalugod sa Diyos, yung pagsunod. At sa ating pagsunod, hindi ito kakaligtaan ng ating Panginoon. Kaya let us accept the challenge of giving God the right scale. Amen? Give the real value He is asking from us. At kapag masunod natin ang kalooban ng Diyos, ito, subok na ang Diyos dito. Amen. He will reciprocate your Praise the faithfulness Lord. and abundance. Kaya mga kapatid, again, I am a living testimony Amen. Praise the Lord. of God's abundant grace. Di ba napatotoo ko sa inyo noon na naka-receive kami ng Refund. back pay? Di ba sabi ko, Praise 500 the lang Lord. inaasahan ko. Mga kapatid, hinigitan ng Panginoon. Praise the Lord. Hinigitan ng Panginoon. Sobra-sobra pa sa inaakala ko. Kaya mga kapatid, hindi lang pala ako naka-receive, pati pala si Brother Piloy. Kaya hindi namin ini-expect. Kaya mga kapatid, kapag pinagpapala tayo, hindi lang tayo pinagpapala. Pati ang gawain ng Diyos, pinagpapala. Kaya mga kapatid, paano tayo magdadamot? Paano tayo magdadamot sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Kaya hindi tayo dapat magdamot doon sa nagbigay sa atin. Sapagkat sa gana ang Diyos na nagbibigay sa atin. Amen.
kalooban ng Diyos ayon sa kanyang mga salita, ang pagsamba natin magiging tama. Amen? Magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, sa Filipos chapter 4 verse 9, yamang narinig nyo ang araling ito. Sabi, ang mga bagay na inyong natutunan, may natutunan ba kayo? Amen. Tinanggap, may tinanggap ba kayo? Amen. Nakita nyo ba ang pagtatapat ng mga kapatid? Praise the Lord. Ano daw ang mga bagay na ito gawin ninyo? At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. I test you. Next time you receive your pay, try to separate the 10%. Amen. Try. Challenge God. Amen. And God is not unjust to reciprocate abundantly, more than that you have expected. Ibabalik na yan. Mas marami. Amen. Kaya mga kapatid, I challenge you. Next Sunday, I hope the Spirit of the Lord is talking to you right now. At yan, isang katunayan na tayo'y lumalago sa pananampalataya. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, tayo lahat ay tumayo at masigla nating ibigay ang ating mga ikapu at kaloob sa Diyos. Purihin ang Panginoon.